Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefacton, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa loob ng 86 na taon, DZRH
ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Oras natin sa buong Pilipinas, 9:11 ng umaga. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort. Kasama si Edniel Parosa sa DZRH Stories Pinoy Documentaries. Kwentong dapat mong malaman. Kwento ni Juan de la Cruz sa araw-araw na balitaan. Mga muka sa likod ng headlines. Pakinggan at kasangkutan. DZRH Stories Pinoy Documentaries. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. DZRH Stories. Malaking bagay. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Metro and Mega Manila. Sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ho ang DZRH Stories. Kasama niyo hanggang 10:00 ng umaga. Ako si Edniel Parosa. Marami ho tayong mga balita, mga malalaking issue hong sinubaybayan itong nagdaang mga linggo. Of course, unang-una dyan yung mga major development pagdating ho sa flood control cases pa rin at yung impeachment proceeding sa Kamara. Kanina ho narinig nyo ho si Manang Milky Rigunan sa kanyang isyong pambayan. Sa kalagitnaan ho tayo ng paglilitis o pagsusuri rather doon sa impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Siyempre may mga malalaking balita rin yumanig sa atin gaya nitong over the past 2 weekends na ho ito. Ito na ho yung papasok na ho tayo sa pangalawang linggo ng pagtanong
naaresto nga ba talaga si former Congressman Saldico? Sabi ng Malacanang, wala naman daw silang ginamit na arrested na termino. Mismong Department of Justice, mga kaibigan, mga kababayan, ang umaamin na bagamat premature pa ito at ongoing pa yung kanilang pagtungo doon sa Czech Republic at makausap mismo ang mga otoridad dito sa nasabing bansa kung saan sinasabing naharang ang dating mambabatas. Mismong Department of Justice ang umamin at nagsabing hindi pa definite. Wala pang espesipikong lugar na masasabi na nandoon yung lokasyon ni Saldico. Hindi pa mapinpoint ng pamahalaan ng Pilipinas na ating mga opisyal kung nasaan nga ba talaga ang mambabatas. Dating mambabatas ay itinuturong isa sa mga sentro ditong flood control scandal na yung manigo sa ating bansa. Sa gitna ho ng init ng panahon, dala ho nitong, sabi ng Pag-asa, tinaas ng El Nino alert. Init ng panahon, may init din hong mga isyu ang hanggang sa mga oras sa ito tinututukan ng ating mga kababayan, lalo na sa larangan ho ng politika. Pero pagdating ho sa ibang mga usapin, kaya ho sa pansiguridad, akala ho natin tapos na ho itong issue ho ng itong internal conflict kung tawagin natin. Sa katunayan, ng ating Armed Forces of the Philippines gusto nang ipamana sana sa PNP, sa pulisya, itong internal security operations. Pag sinabi yung internal security operations, nakatuon yan doon sa mga remaining local communist terrorist group, even yung mga lokal na terorista, kung mayroon pa man, yung mga remnants ng mga dati kalaban ng mga sundalo. Sapagkat ang AFP sana ay nakatuon ng atensyon sa kung tawagin ay Comprehensive Archipelagic Defense, o sa madaling sabi, kabaliktaran ng internal security ito, external defense. Ang tutok na ng AFP sa ngayon, yan, yung pagbabantay sa West Philippine Sea, maging sa Benham Rise, dito sa norte na malapit ho sa Taiwan, napaka-importante ho yan. At ilan pa hong mga teritoryo nasakop ho ng bansa at syempre ng ating exclusive economic zone kung tawagin. Kaya lang akala natin tapos na itong mga usapin sa NPA. Medyo hati ho ang taong bayan, nasa social media man o labas dito ho sa madugong enkwentro na nangyari ho sa Negros Occidental kung saan 19 ang nasawi. Ang sabi ho ng Philippine Army, sila pawang mga miyembro ng NPA, yung mga armadong rebelde. Pero ang sinasabi ho ng mga progresibong grupo ay may paglabag dito sa nakababahala at kahinalang maraming bilang ng mga namatay, 19. Ang tawagin ng Army ay encounter o encuentro. Para naman doon sa mga grupo, ito ay isang massacre. Magandang umaga sa ating mga kababayan sa mga lansangan kahit Sunday morning. Mga may biyahe, ayan, may mga gala, family day man yan, church day, o kung ano-ano pa, gamitin niyo ho kaming background para sa review ang atin hong mga usapin at syempre kung paano ito makakaapekto sa atin hong mga buhay-buhay. Mamaya ho, ibibigyan natin kayo ng latest mula dyan sa mga binabanggit natin. Pero kung lalabas lang tayo sa galit ng ating bansa, mayroon nung kapapasok lamang ding balita mula dyan sa Amerika sapagkat nakatutok ko ang atensyon ng marami kay United States President Donald Trump na sa kauna-unahang pagkakataon ay umattend sa dinner kasama ng mga reporter ng White House. Yung White House, yung counterpart to ng Malacanang kung dito sa Pilipinas. For the first time, matapos siyang kakailang beses umilag, nagpakita ho si US President Trump sa White House Correspondents Association dinner. Pero sa kalagitnaan ho ng event, makikita niyo ho doon sa mga kuha ho ng newswire na Reuters, pinapakita ho natin ngayon sa ating RH News Television, ay idilikas ho si Trump dyan sa nasabing dinner dahil nagkaroon ng shooting incident. Mayroon hong may baril ang di umano'y nagpaputok at narinig dyan sa nasabing event. Si US President Trump ay itinakas ng security service. Ayun.
para umalis o lumikas mula roon sa dinner area. Actually, si Trump ay nandoon sa stage sa harap, nakapwesto ng pinaka-event. Pero lumapit yung security service, binulungan siya at inilikas dahil nga dito sa nag-unfold na insidente. Ngayon lamang ho ito, pasado alas 8 at ngayon pasado alas 9 na dito sa Pilipinas. At sa Amerika ay tuloy-tuloy pa yung tangkang pagsupil ng SS Security Service na kanilang otoridad dito sa nabanggit na armadong nagpaputok dyan sa dinner na yan sa Amerika. Pag-uusapan pa rin ho natin ito hong mga issue sa ating bansa, of course. Ano pang mga development dito sa ating bansang Pilipinas. Standby lamang ho kayo hanggang alas 6 tayo ng umaga. Mula sa tindahan ni Aling Nelia, ako si Edniel Parrosa. Alas 9:20 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH
RH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado. RH. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Mulmul ang traffic, kinat ka ba ng jeep? Minura pa ng driver at ulo'y uminis. Kumukulo na ang dugo mo. Ay, wala pa tayo sa pinaka-tagtuyot, pinaka-rurok na kung tawagin ay El Nino phenomenon, kung saan grabe ho yung mararanasan at maging sa dami ng ulan, may epekto rin ho, sabi ng ating mga eksperto. Pero ngayon pa lamang ho, grabe ng tindi ng init, kahit madilim, kahit madaling araw, o 10 oras ng gabi. Ingat ho sa atin ho mga kababayan, lalo na yung may mga lakad ho ngayon. Alam natin kapag someday, marami ho nalabas o tinatry lumabas ng kanilang mga bahay para makabawi-bawi naman. Pero sabi ho ng Pag-asa, posibleng umabot sa mapanganib na antas yung init hong mararamdaman, yung kung tawagin, heat index sa 14 na lugar ngayong araw ho ito ng Sunday, April 26. Pag-uwi ng bahay, amoy alak pa siya. Posible raw umabot sa 45 degrees Celsius. Ito ho'y nasa danger level category. Inaasahang init sa Dumagas, Iloilo at Butuan City, Agusan del Norte. Kanina nakausap natin si Ma'am Veronica Torres ng Pag-asa, pati raw dyan sa may La Carlota City, sa may Negros. Mga kababayan nating mga Ilonggo, Iloilo at Negros, maaaring umabot sa 44 to 45 degrees Celsius. Itong init na taglay o mararamdaman ho ng inyong mga katawan ngayong araw na ito ng linggo. Mayroon pang 12 mga lugar maliban ho sa mga binabanggit natin makaranas ng 42 to 44 degrees Celsius na heat index. Again, ito ay pasok sa danger level category. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Bulacan, Cavite, Palawan, Iloilo, Negros Occidental, and sinabi na natin, Samar, Leyte at Cotabato City. Sa ibang bahagi ng bansa, nasa extreme caution level naman ng init. Nasa 32 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius. Kagaya ho dito sa Metro Manila, sabi ho ni Ma'am Veronica Torres, maaaring umabot sa 40 to 41 degrees Celsius ang init ngayong araw na ito. Habang sa mga highland area tulad ng Benguet, mas malamig sa 19 degrees Celsius hanggang 20 degrees Celsius. Sarap! Sarap! Relax lang pero sabi ho ng Pag-asa, kung may pagkakataon, syempre, wag yun ang putahan yung mga hindi naman ho importante mo ng mga lakad. Wag mo nang maglalabas ng bahay. Hindi talaga maiwasan actually kahit ngayong mga nasa loob ng bahay, kailangan mag-rehydrate every now and then. Tubig talaga ang number 1 solution ho dyan. Babala ng Pag-asa pag hindi ho naalagaan ang inyong katawan. Siguro itong init ng panahon, maaaring umabot ho makaranas ng heat cramps o heat exhaustion. Wag naman sana heat stroke. Sama ko na rin ho dahil baka may matigas ang ulo kapag hindi mo tinakot. Heat cramps at heat exhaustion ay posible kapag na-expose sa grabing init ng panahon ng medyo prolonged o matagal-tagal. Si Tito Jet Ramos ng DWDD nakikinig pala sa atin ngayon. Sabi niya gano'n, tatakbo pala. Tatakbo raw pala siyang director ng National Press Club of the Philippines. O nga naalala ko lang ngayon pala ang NPC election season na naman mga kaibigan. Busy-busy yung mga kapatid sa hanap buhay Iba-ibang network at outlet. Mayroong mga kakandidato sa NPC elections. Kailan ba ang NPC election? May komento si Ronald Tumbaga dun sa ating talakayin. Sabi niya gano'n o sa ating tinatalakay kanina,
Sabi niya, massacre daw ang ginawa ng AFP sa Toboso, Negros Occidental. Sa dami daw ng 11, 3 ang talagang, may tukoy na 3. Tapos 16 daw civilian. Student leader at people's journalist. Dapat imbestigahan agad ng CHR. Para naman sa AFP, ito ay intelligence-driven operation kung saan nakakuha sila ng 24 na armas, 24 na armas na nagpapatunay raw ng isang armadong grupo yung kanilang nakasagupa o nakaenkwentro dito ho sa Toboso, Negros Occidental. Ako personally ay nakikiramay doon sa pamilya ng lagi na lang kapwa mo Pinoy. Kapwa natin Pinoy ang kalaban. Pero hindi na tayo dapat hindi na natin dapat ito problema eh. Di ho ba? Ang ating AFP dapat nakatutok na sa external defense eh. Sino bang kalaban natin sa external conflict? Communist Party of Communist China, People's Republic of China. Ganito sa loob di ba? May impluwensya pa rin. Bagamat mahina na. Itong Communist Party of the Philippines naman ho ito. Ang nakababahala ho dito, nabasa niyo ho ba? Kanina binalita natin. Ito hong report ng NTF-ELCA confirming saying na may dalawa sa mga nasawi ay mga US citizen. Kung malala nyo, noong buwan ng Enero ay mayroon tayong na-rescue yung ating army dito sa may Mindoro clash naman ho ito. Si Chantal Anicoche, nakilala hong miyembro ng mga grupo, organisasyon na lehitimo naman dito sa Amerika, pero nakuha ho ng sundalo doon sa encounter site sa Mindoro. Di ho ba? Buti sana kung ganun ho yung mangyayari, yung mare-recover sila ng sundalo. Kung may ipit ho talaga doon sa encounter site, sabi nga ni Defense Secretary Gibo, anong ginagawa nila ron? Bakit sila nandun? O hindi man sila armado talaga ng literal, obstruction yun in the very first place. Encounter site ho yun ng military. Nako, at nakababahala rito dahil may dalawang nasawing US citizen. Ito ho ay patunay noong una ng babala ng ilan sa atin hong otoridad na bagamat mahina na at again, wala na hong active guerrilla front ho dito ang NPA, sabi ho ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero kahit mahina na, ang bagong anggulo ngayon ho na mukhang ang trend ng kanilang hawak ngayon sa mga Pilipino, mayroon na silang ginagamit from other countries para mag-organisa dito sa loob. Dahil wala na mayroon ng leadership vacuum sa kanilang local scene. Pero ngayon na nakababahala dahil may namatay na 2 US citizen, gaano pa kaya kalaki yung network nila? Na ang ugat ay nandun sa ibang bansa. Ituloy ang peace talks, sabi ni Kuyang Ronald Tumbaga. Nakakainggit, ang sarap ng lamig sa Benguet, sabi ni Ma'am Teresita Atienza. Sana nga ho, sibilya na may baril, sabi ni Bemtong. Paano raw yun may re-reconcile? Si Giselle Ricaporto ngayon ay nagdiriwang ng kanyang birthday. Birthday ng kanyang mother. Mother dear. Happy birthday po kay Tita. Sino kaya ang unang nagpaputok, sabi ni Ma'am Teresita Atienza. Yan ang dapat nga maimbestigahan o mabigyang linaw dahil ang sinasabi ng AFP may armas, ang sinasabi ng kabila hindi members ng armed group. Immersion sa communities. Itong ginagawa raw nung mga nasawi. Sabi ni Adelio Seba, binabati daw niya ang kanyang probinsyang Nueva Vizcaya. Nanonood at nakikinig ang pamunuan ni Very Worshipful Zaldi Magno, District Grand Lecturer of Masonic District R2 dyan sa
NV South. Good morning ho sa inyo mula sa Guillermo E. Bongolan o Bongolan, Masonic Lodge number 330. Maraming salamat po, sir. At sa inyo ho dyan. Thank you ho. Mukhang busy na yung ating mga opisyalis, ha? Ay ongoing ho ang balikatan na exercises pagdating ho sa military. Pagdating naman ho sa police, preparing na sila. Of course, marami ho silang tinututukan pero inihahanda na at ready na raw sila doon sa pagbabalik sa bansa ni Ginoong Saldico. Kung totoong siya ay naaresto, sabi ho ng source natin alam niyo ho ba ang Czech Republic authorities nag-reach out pala sa PNP? Oo, nag-reach out sa PNP nung maharang ma-intercept itong nagngangalang Saldico. Kanilang tinatanong kung ito ba yung, 'di ba? Ito ba yung sikat na personality, 'di ba? Kasi wala naman hong red notice yun ang problema. Ang tagal. November nag-apply ng ang government authorities natin dito sa Pilipinas sa Interpol para maglabas ng red notice signifying itong international arrest warrant para ho kay former Congressman Saldico. Kapag may Interpol red notice na ho, ay maalerto yung mga Interpol member countries na kapag na pumasok sa kanilang borders or jurisdiction ang isang tao na subject ng red notice, ito i-arrestuhin. Di ho ba? Kung lumalabas sa international arrest warrant itong red notice, kaya lang hanggang ngayon wala pa At dahil wala akong arrest warrant mula ho sa Interpol, kung maharang man si Ginoong Saldico dahil sa kung anumang kadahilanan, ay yun ang problema. Walang legal na grounds para siya i-detain. At even yung Department of Justice ay nagsasabi na hindi nila ma-pinpoint kung saan nga ba o ano yung specific location ni Saldico. Di ba kayo nagtataka hanggang ngayon? Wala pa hong picture. Yan ho yung tinatanong. Kaya sabi ho ng ating nakausap, ang totoo niyan, nag-reach out yung Czech authority sa PNP. At iba pang operatiba dito sa Pilipinas. The Philippine government basically, at kanilang inihingi, pahingi ng background ditong aming nakuha, patingin kung mayroon siyang local warrant of arrest dyan, o kung anumang pwedeng makapagpapatunay na siya nga ito. Kaya lang, hindi malinaw kung para saan. Kasi in the first place, wala nga akong arrest warrant from Interpol. Kung hinarang ho dahil sa immigration violation, ay hindi kasama ho doon yung hindi ho kasama doon malamang yung anak. Sabi ng source, dalawa raw silang naharang crossing the German border, kasama yung anak. Ang nirevoke lang na pasaporte, di ba yung sa kanya? Kaya talagang mahirap pa, masyado pang premature, sabi nga ng Department of Justice, para magbigay ng narrative as to the status of the arrest of former Congressman Saldico. Mga dapat natin hong abangan. Siyempre, hindi talaga natin dapat bitawan hanggang sa mga sunod ng mga linggo kasi mahirap po kapag may pinipid lang sa'yo, yun na rin yung narrative na gusto mo. Talaga abangan ho natin. Pero ang ating dalangin, kasi gumugulong na rin naman yung kaso doon sa iba, talagang magkaroon ng linaw itong flood control mesh na ito. Baka nagkakalimutan kasi hindi ho bumabaha. Maingay tayo doon sa flood control mesh sapagkat every now and then, itong past few months, umuulan, bumabaha ngayon tag-init. Di ba? Ngayon tag-init, baka nagkakalimutan tayo, baka nawawala ho yung galit ho natin. Wag ho mawala yung galit nyo, taong bayan, tutukan ho natin itong unggoy-unggoyan na ginagawa ho sa atin ngayon. Sa pantanong, bago lang ako mag-commercial, di ba may mga co-accused pa si Saldico na executive ng SunWest Corporation? Akala ko ba nung araw, first few days na ilabas yung arrest warrant, akala ba namin mayroon silang surrender pillars? Yung isa raw nasa New York sa Amerika, yung isa nasa New Zealand. Ang tagal ng may surrender pillars, bakit hanggang ngayon wala pang balita kung sila'y naaresto na? Anyari? DZR Radio.
Stories. Ito pa rin noon, DZRH Stories. Ito ko po si Edniel Parosa. 9:39. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sumabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Ay. Naabangan natin yung yung pag-unfold talaga ng mga kaganapan sa Miyerkules diba? Talagang natataburan na ibang gaano mang kalalaki ang ibang issue
tumitigil ang mundo kapag isinasalang ho ang topic patungkol doon sa impeachment sa pangalawang pangulo na by the way noong dinidinig o nung umarangkada ulit itong pag-resume ng impeachment no show sa Kamara. Nag-release pa ng statement patungkol sa Earth Day ba yun? Sabi naman nag-comment, unbothered queen. Ay kaya lang mukhang tatapusin na, target na tapusin ng House Committee on Justice ang mga pagdinig na yan come Wednesday, April 29. Kanina narinig niyo ba yung panayam ni Manang Milky Regonan kay Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro? Isa ho sa mga highlight at aabangan natin itong pagsalang ho ni Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. Sir, good morning ho sa inyo. Good morning kay kahit kaya bati na rin natin si Judge Jimmy Santiago. Lagi nakatutok yan dito sa DCRH News. Sinasabi ni Congressman Ridon itong dapat na antabayanan dahil mukhang NBI ang may hawak ng konkretong mga impormasyon patungkol doon sa yung pinaka-controversial sabihin na natin na ginawa ng Vice President over the past few years at ginagawa ngayong sangkalan o salik ng impeachment hearings o kanyang umano'y banta o banta. Wala nang umano kasi napanood nating lahat Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang nag-uusapan dito kung yung gravitas ba, yung salita niya bang yon ay tunay siyang may kinuha or whatsoever. Sabi ho ni Congressman Ridon dito sa panayam ng DZRH, itong magiging pagsalang ni Director Matibag ang maaring makasagot doon sa tanong kung mayroon nga ba talaga o wala na kinuha ang Vice President Sara. Kung naman koneksyon o may koneksyon dito sa kanyang online banta sa pamilya, kaligtasan ng first couple naging ni former Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Congressman Ridon, the video will speak for itself. Ano talaga yung banta? Hindi na siya umano'y Ang problema kung may kinuha ba siya talaga o hindi si Vice President Sara. Pero sabi ni Director Matibag kahapon sa Saturday News Forum ay mukhang may lead daw. Mayroon ng lead ng NBI patungkol dito sa banta di umano ni Vice President Sara kay sa first couple, President Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Kung malala nyo, ang kanyang banta roon, kapag may nangyaring masama raw sa kanya, mayon na raw siyang kinausap ngayon para itumba ang ating presidente. Grabe naman parang pelikula. Parang sa US lang kapapasok lamang hong balita kanina. Ito hong first appearance ni US President Donald Trump sa White House Correspondents Association dinner. Mga ilang beses niyang inilagan. Pero kung kailan ho siya sumulpot at naging present, saka naman nagkaroon ng insidente ng pagpapaputok. Ayun, may nag-fire daw doon sa same building or compound kung saan sinasagawa yung dinner. Dahilan para ilikas si President Trump ng US Security Service. Naku, lalaki nung mga problema nyo sa di ho ba? Politika nadadamay ang lahat. May damay tayong lahat. Pero may good news din ho tayo. Kanina rin ho dito naman sa panayam ni Ms. Let Narciso sa Maynila. Ito ang Pilipinas. Meron palang e-transport loan. May 2 billion pesos na pondo na inilunsad ang Department of Trade and Industry sa pamamagitan ng SB Corporation. Tagal kong di narinig yung SB Corporation, bosset. Suki natin to nung pandemic di ba? COVID pandemic. Ang Small Business Corporation under ng DTI ay mayroon palang e-transport loan ba? Magandang balita ho ito
Ito ay para ho doon sa mga transport operators na gustong mag-shift o lumipat sa pagmamaneho ng electric vehicles. Takin mo yan, ano? Mayroong pondong inilaan na 2 billion pesos kabuuan na buong pasilidad na ito para mag-respond doon sa krisis sa presyo ng produktong petrolyo. Ayun, at syempre ang target nito, may ensure na tuloy-tuloy yung mobility ng ating mga kasama ho sa transport sector. Sabing ganoon maaari raw makautang ng hanggang 1.5 million pesos per vehicle. Bakit mo nga naman payable up to 5 years under competitive terms. Sabing ganoon, binabasa ko yung terms ng ng SB Corporation. 1.5 billion pesos per vehicle pwedeng utangin ho ng mga transport sector na gustong mag-ship into e-vehicle. Maganda na rin ito sa kadahilan ng una ay magkakaroon tayo ng, di ba, other options. Ito ang ating mga kababayan, malalo yung mga naghahanap buhay gamit ho yung sasakyan na de crudo o de gasolina. Magkakaroon tayo ng other options para ho makapagmaneho o makagamit, makapag-transport sa electronic vehicles. At the same time, ito hong gobyerno ng Pilipinas dapat talagang sinusulong na matagal. Ito hong bawas ng pagsamdal sa paggamit ho ng langis. Ayun. At dito na tayo sa may renewable energy. Electronic vehicle. Kung may mga interesado sa inyo, lumapit ho doon. Magandang programa ho ito. Mag-inquire sa SB Corporation na to. At tignan ho nito. Makapasok kayo sa programa. Pero sa kabila ho niyan, talagang malaki-laki ho yung dagok sa mga nasa pampublikong sakyan. Ito hong kinaharap ho nating krisis sa produktong petrolyo. By the way, may good news pa rin naman talaga dahil come Tuesday ay mayroon tayong third straight week of rollback. Lalo-lalo na sa diesel na gamit ho ng mga tsuper ng jeepney. Okay na yan kaysa sa wala, pero yun nga, panalangin lang natin sana itong mga tulong, for example, itong bigayan ng ayuda, pangilang linggo na ho ngayon, pangilang buwan na ho ito, hindi pa rin humaayos yung sistema ng pila, listahan. Nagalit na Secretary Rex Gatchalian Di ho ba last Sunday lang, last week lang, may isa na naman hong nawala ang buhay habang nakapila ho sa ayudahan. I don't know, pero di ho ba sana ho na nawawasak yung ating puso sa ganitong senaryo para sa ating kababayan. Ang pinakahuling moment niya o yugto sa buhay ay nakapila siya ng lilimos ng tulong. Ito ho yung senaryo, yung katotohanan dito sa ating pagiging ayuda country, ayuda nation, itong Pilipinas. Ayuda, ang pinaka-proyekto ng administrasyong ito. Since day one, ayuda. Ang kanilang ginagawang imahe. Pero 2022, nag-election, 2026 na ngayon, hindi pa rin maayos ang sistema kung paano magbigay ng tulong pinansyal ang ating pamahalaan. May namamatay sa pila. Ganito ho kasalimuot ang buhay ni Juan de la Cruz na naghihirap. Di ho ba? Ay ilan na nga lang ho kayong makatatanggap. Hindi naman di ba? Hindi naman lahat pasok doon sa requirements ng gobyerno, Department of Transportation, LTFRB. Tapos yung mga pasok pa sana o qualified makatanggap, di ba, mapapahirapan ng gusto sa halagang 5,000 piso hanggang siya'y hindi man lang nila maranasan o malasap yung benepisyo ng ayudan dapat sana yung makuha nila. Ay, maliban ho doon sa subsidy, of course we are in support dito sa gobyerno sa napakarami yung programa. Kagaya ho kanina, binanggit ko nga yung e-transport loan ng SB Corporation. Gayon din sa DOTR, LTFRB, yung service contracting program na nilaunch recently. Kaya lang, kung sinusundan nyo ho yung mga ulat ho ng DZRH reporters sa ground, ang katotohanan ho niyan, marami ho doon sa mga ruta na i-release ng DOTR na dapat meron ng service contracting, wala pa hong bumabiyahe hanggang sa mga oras na ito.
Ang dahilan ho ng mga tsuper ng jeepney, ayaw nilang pumasok sa programa dahil lugi. Kung ibibigay sa kanilang pera, ilang krudo lang daw yun. Tapos required pa sila magbigay ng diskwento para sa ating mga mananakay. Yung 20% discount under service contracting program ay on top of the 20% pa ng mga estudyante, senior citizen. Ang lagay ngayon, 40%, 20 to 40% ang diskwento. Na maaring maibigay doon sa ating mga mananakay o commuter. Lugi ang aray ng atin hong mga tsuper ng jeepney. Peramtahan natin itong Pasig Palengke. Wala raw sa kanilang mga nagpa-under dyan, service contracting program. Dito rin sa may Mandaluyong o yung biyaheng Patanay at iba pang bahagi ng Rizal, dyan sa may crossing, 2 terminal, actually 3 terminal ho yan. Wala ho sa kanilang sumasali. Either hindi nila alam na may gano'n ng gobyerno o yung isa, alam nila, yung isang terminal, alam nila pero lugi. Nag-aalangan silang sumali, yung grupo ho nila. Masaklap po nito yung ilan sa ating mga kababayang jeepney drivers at operators mas pinipiling magpa-under service contracting sa private sector. Di ba? Granted sila ng prangkisa ng gobyerno. Dapat nagsisilbi sila sa publiko, pero dahil sa hirap ng buhay at krisis sa presyo ng langis, pumayag silang maging service ng mga empleyado ng pribado. Mas malaki ang kitaan, tapos mas malaki rin mas maayos din ang sistema. Bakit kanyo? Libreng sakay. Libreng sakay binibigay doon sa empleyado ng isang BPO company dyan sa EDSA Crossing. Ang kapalito nun, babayaran sila. Inaarkila yung jeepney. Diba? LTFRB, public utility jeepney ho yung pinag-uusapan natin, pero inarkila na ho ng private. Parang, diba? Kung gagawin natin technical, baka labago ito doon sa kanilang franchise ko. Kaya lang, wala kung hindi sila didiskarte para mabuhay yun ng ganito, walang aasahan. US Secret Service, I stand corrected, Sir Ferdy Marukot Samson. Yung kay US President Trump, ayan yung kaninang nag-akay sa kanya palabas doon sa may sa may event ng US Correspondents Association dinner. Ay nako, sabi ni Taiga Gagamin, karamihan, hindi ko mabasa. Sa mga nakatutuko sa atin, sabing gano'n ni Ronald Tumbaga, laging naratibo ng AFP ng laban, tapos lalagyan nila sa tabi ng mga bangkay ng mga baril. Ayun sagot doon sa accusation ng AFP na na armado raw yung mga tao roon sa Negros. Binabati naman ni Tito Jet Ramos, kanyang mga anak na sina Century, Harvey, Michael at Darren, natutok daw sa atin ngayon. Si Devil Alia, mula Santa Maria, grabe raw ang init. At iba pang bahagi ng Bulacan sa mga oras na ito. Si Jiki Leda, nakatutok din ho sa atin ngayong umaga. At ayun, si Sir Adelius Seba, kanina ho binanggit ho natin. Dapat revoke din pasaporte ng mga executive ng SunWest Corporation, sabi ni Ma'am Teresita Atienza. Kunwari lang yung surrender feelers. Hanggang ngayon, nga. Buhol-buhol ang traffic, kinat ka pa ng jeep, minura pa ng driver, at ulo'y umi. Yung 20 pesos na bigas, subsidized din yun. Ayun. Kaya naman kasi talaga ng gobyerno kumilos mag-subsidize para doon sa affected sectors. Ayusin lang nila yung implementasyon. Ayusin lamang yung implementasyon. Imagine, kung pumasa, dadamay pa yung mga pasahero, sabi ni Kuyang Bemtong. Ang daming ayuda, buti kinakaya pa ng DSWD. Si Melvin Letrodo, nakatutok din ho sa atin. Sabi ni Sang Project, di ko alam yun salamat po. Ayun, at least, now you know. Pertaining doon sa gobyerno, sa proyekto ho ng SB Corp, may pautang ho. Para doon sa mga gusto mag-transfer sa e-transport o e-vehicle. Dapat aralin muna bago mangutang kung kikita ang negosyo. Maganda kung e-vehicle ang bibilin para sa public transportation. Sa Beth Gray, nikomento rin sa ating programa, wag asa na di pakita si BP Sara. Hoy, Mary Grace Piatos.
Magpakita ka raw, sabing ganun, joke lang. Ngayon, si Inidoro and VA Director Matibag should know since he was once part of the inner circle. Yung ordinary passenger na magbiro about bomb threats sa plane, upload na agad. Yan pa kayang second highest official. Sabi gero ni Inidoro sa ating comment section. Thank you! Hi, si Miggy Villa. Ilan pa nating mga taga-subaybay. Maraming salamat to sa pagtitiis. Sa paggawa sa aming background. Ngayong araw ng Sunday, April 26. Uy, last Sunday na pala ng buwan. Binabati ho natin ang ating mga kasamahan, mga bossing at mentors dito sa DZRH News. Nakinilala ng University of the Philippines bilang mga Lodi. Sa kanilang pinakahuling Gandingan Awards. Itinanghal na Best AM Radio Program Host, Dr. Cesar Chavez, ng special on Saturday. Habang Best News Anchor naman, si Kuya Angel Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas. Congrats sa mga boss. Sa talumpati, sinabi ni Dr. Chavez na dapat ipagpatuloy ng Gandingan ng paghamon sa media upang manatili itong maging makabuluhan at kasangkapan sa kaunlaran. Dapat daw tayo sa mga tatakbo sa NPC sa NPC elections. Dapat ay maging kasangkapan sa kaunlaran. Ayun. Pakikinggan at mapapanood si Cesar Chavez sa Public Affairs Show, SOS tuwing Sabado alas 7 ng umaga. Abang Lunes hanggang Biyernes naman ang balitang hatid ni Kuya Angel alas 4 ng umaga sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa mentro itong ika-20 edisyon ng Gandingan sa kahusayang hatid ng media sa pagbabalita at pagtalakay, lalo na ng mga isyong may kinalaman sa kapaligiran. Ay, inimbitahan ng PNP Press Corps ang ating mga shooting enthusiasts, yung mga gustong pumutok ho dyan. Saan na ba yung ating Ayun, pakita nga natin sa RHTV ang ating 4th Invitational Shoot Fest ng PNP Press Corps National Headquarters Incorporated ay magsasagawa ho ng 4th Invitational Shoot Fest. Isa ho itong level 1 PPSA sanction match. May 5 stages hanggang sa 120 rounds gamit ng handgun o PCC. Ito ay arangkada na sa May 29, May 30 at 31. Ito sa QCPD Firing Range sa Camp Karingal, Quezon City. Ulitin natin, May 29 to 31 pala. Sabi ko kanina April. May 29 to 31 pala. Sa QCPD Firing Range sa Camp Karingal, Sikatuna Village, Quezon City. Pagpunta lang ho kayo doon. Pero abangan nyo, baka may mga additional details tayo sa mga sunodong mga araw o linggo. Ako po si Edniel Porrosa dito ho sa DZRH Stories. Minus si Salary Cafort muna. Susunod na sina Wina Perles Oro, Josa Cruzat sa programang Huntahan sa DZRH. 10:02 ng umaga. This time check. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,